narinig ko po lahat ng itinuturo at sinusunod ng mga Iglesia ni Cristo, wala pong ibang pinanggalingan kundi sa Biblia po. Kasi kung ang kaaway mo, kapwa-tao mo lang mahirap na, eh. Opo, Kung Diyos pa po ang magiging kaaway niyo, saan na po kayo lalagay? saan tayo pupunta? Opo, Tama po. marunong kang tumanggap ng biyaya, marunong ka rin tumanggap ng pagsubok. Kung Opo. minsan po talaga may darating sa buhay natin ng mga pagsubok po, ang tanging sandata lang naman po natin diyan, talagang pananalangin po. Matagal ko 'tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, A Convert Story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami sa pakikinig sa natatanging istorya ng ating kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. At kilalanin na po natin ang makakasama natin ngayong araw. Pakinggan at panoorin po natin ito. Dating sakristan at choir member sa kinagisnang relihiyon na ngayon ay diakono na sa loob ng Iglesia ni Cristo. Papaanong ang consultant sa customs brokerage na si kapatid na Marion Escobar ay natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo? Abalaman sa trabaho at iba pang mga intindihin sa buhay, bakit hindi niya pinababayaan ang pagtupad ng kanyang tungkulin kasama ng kanyang may bahay? Atin lalong kilalanin ang ating kapatid at alamin ang kanyang storya ng pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ay si kapatid na Marion Escobar mula po sa lokal ng Sabarte, Distrito Eklesiastiko ng Quezon City. Magandang araw po kapatid na Marion. Magandang araw po, kapatid na Mar. Kumusta po kayo? Okay naman po. Salamat po sa pagpapaunlak sa amin na makasama namin kayo ngayong araw. Sa kasalukuyan po kayo diakono na sa lokal. Opo. At kayo po ay nagtatrabaho bilang consultant sa custom brokerage. Opo. Ano ba yung ginagawa nung consultant sa custom brokerage? Ano yung parang pinaka-trabaho po ninyo doon? Yung pinaka-flow po nung shipment po. Mm-mm. Binabantayan po natin kung pag dumating na po dito sa Pilipinas, hanggang makalabas po doon sa pier po. Hanggang maihatid po doon sa nag-order po ng shipment na yun po. So medyo mabigat yung trabaho. Kumbaga, kailangan nakatutok po kayo Opo, dyan. opo, 24/7 po yun. So anytime na kailanganin po kayo sa opisina, Opo. tatakbo kayo or nakamonitor po kayo Opo. sa takbo ng trabaho ninyo. Buti po, hindi kayo nawawalan ng time sa pagtupad ng tungkulin. At syempre sa pamilya ninyo, kapatid na Opo. Marion. Mas inuuna ko po kasi lagi ang pagtupad po eh. Sa akin naman po, mawala na po lahat. Wag lang po yung aking tungkulin po. Actually po, meron po akong naging dating trabaho. Malaki po talaga yung sahod po doon. Malaki po talaga yung income namin doon. Kaya lang po, nung naging bahagi na po siya ng pagpigil sa aking pagtupad, tinanggihan ko po yun. Dahil Kumbaga yung time ninyo, sa halip na magagamit ninyo para makatupad pa ng tungkulin, nahadlangan na po. Opo, nakakahadlang na po talaga. Kaya mas pinili ko pong alisan po yung trabaho na yun dahil mas mahalaga po sa akin ang aking At tungkulin. naghanap kayo ng trabaho na Opo. makakatupad kayo. Hindi makukompromiso Opo, yung opo. inyong tungkulin Opo, sa opo, opo. loob ng Iglesia ni Cristo. Opo. Napakasigla ninyo ngayon bilang may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pero ang totoo, kapatid na Marion, hindi naman po kayo pinanganak na Iglesia ni Cristo. Tama po. Opo. Ano po ang kinagisnan ninyong relihiyon? Ako po ay Katoliko po nung dati po. Nung kayo ay Katoliko po, ano-ano po yung ginampanan ninyong tungkulin o kaya naman papaano yung paraan ng paglilingkod na ginagawa po ninyo noon? Nung ako po ay Katoliko, nung ako po ay nasa grade school pa, ako po ay naging sakristan po sa simbahan sa eskwelahan po namin. Tapos nung ako po ay naging teenager na, naging parish youth ministry po ako sa simbahan malapit po sa amin. Ano yung parish youth ministry? Opo, Anong yun ginagawa? po ang
Yun po yung umaawit po sa ano, sa simbahan po. So parang choir member din choir kayo at member the po. same time. Opo. So masigla kayo. Talagang kung ano yung paraan ng paglilingkod sa kinagis ng relihiyon, Opo. active po ninyong ginagampanan yun noong mga panahon na yun. Opo, opo. At talagang every Sunday po yun pagka may simba po, talagang nandun po kami. Nung mga panahon po na yan, meron na po ba kayong idea tungkol sa Iglesia ni Cristo? May naririnig? O kaya baka kayo mismo may impresyon kayo sa Iglesia ni Cristo? Ang pagkakakilala ko po sa iglesia noon, kulto po ang tingin ko po eh. Bakit nyo po nasabing Opo. kulto? Kasi yun po yung pagkakaintindi ko noong panahon po na yun. Kasi kung ano pong sinasabi ng nangunguna po, talagang yun po ang sinusunod nila Ng mga miyembro? ng mga miyembro po. Opo. Ganun po yung pag-iisip ko noon. Kumbaga yun ang paniniwala po Parang ninyo. dictatorship po, parang ganun. Mm-mm. Opo. Ngayon, kaanib na kayo sa Iglesia ni Cristo, ano pong napatunayan ninyo? Mali po pala talaga lahat yun. Kasi nung nag-umpisa po ako na mag-aral po ng pagba-Bible study po, narinig ko po lahat ng itinuturo at sinusunod ng mga iglesia ni Cristo, wala pong ibang pinanggalingan kundi sa Biblia po. Kumbaga, hindi po gawa-gawa lang, hindi po inisip lang nung namumuno. Mas maganda po siguro makinig po tayong lahat. Malaking bagay po yung maintindihan po natin yung iglesia ni Cristo. At lalong-lalo na po yung sinusunod po namin mga iglesia ni Cristo talagang nasa Biblia po. Wala pong dagdag, wala pong binawas po. Kaya hindi po kulto. Opo. Kasi ang kulto, sumusunod ka sa ipinagagawa sa'yo na hindi mo naman naiintindihan kung Opo, ano opo. yung Opo. ginagawa or ipinagagawa. Pero sa loob po ng Iglesia ni Cristo, nauunawaan natin na kung meron man tayong tinutupad o sinusunod, kung nagpapasakop man po tayo sa pamamahalang inilagay ng ating Panginoong Diyos para pangasiwaan ang Iglesia ni Cristo, lahat po ng ipinagagawa, lahat po ng ipinatutupad sa loob ng Iglesia ni Cristo, nabanggit nga ninyo kanina, nakasulat po sa Biblia. Opo, tama po. Totoo po. Kumbaga, wala pong idinagdag, wala pong ibinawas po talaga. Kasi, maalala ko po nun, pinagdadala pa po kami ng Biblia nung nagba-Bible study kami para akala ko po kasi dati may sariling Biblia ang Opo. iglesia po eh. Nung makita ko po sa Biblia din sa bahay, parehong-pareho po. Wala pong dinagdag po talaga at saka binawas po. Totoo po yung sinabi ninyo, kapatid na Marion. Apo. Ang Biblia ang ginagamit po ng Iglesia ni Cristo. Siyang Biblia rin po na ginagamit maging ng kinagisnan nating reliyon. Siyang Biblia rin po na nakikita sa library, Apo. nasa bookstore, at iba pang lugar kung saan mayroong Biblia. Totoo Wala po. pong sariling salin o translation ng Biblia ang Iglesia ni Cristo. Totoo po. Opo. Paano po kayo natawag sa Iglesia ni Cristo? Naimbitahan po ako ng isang pangulong diakono po nila doon. Nung makapakinig po ako, nakita ko po yung kaayusan sa loob. Na magkahiwala yung babae at lalaki. Tapos po walang maingay, walang nagse-cellphone. Talagang mararamdaman nyo po yung solemnidad nung ginawang pamamahayag po. Kumbaga nakita ninyo yung kaayusan. Apo. At ang napasok ninyo, pamamahayag po ng mga salita ng Diyos. Apo. Hindi pa po yan yung mismong pagsamba, Hindi pa kapatid po. na Mario. Opo. Tapos nung sumunod po, inimbitahan niya na po ako sa pagsamba. Nung nakapakinig po ako, lalo nung may mga awit po na talagang daman-daman mo po talaga eh. Mararamdaman mo po Yung talaga kapangyarihan Opo. ng ating Panginoong Diyos. Opo, mararamdaman mo po talaga. Kaya nung panahon po na yun, nagtuloy-tuloy po ako na makinig po. Sa mga aral. Opo. Kaya tama yung sinabi ninyo kanina. No? Opo. Maganda bigyan nila ng pagkakataon Opo. na mapakinggan ng Opo. aral ng Iglesia ni Cristo. Opo. So mula po doon, tuloy-tuloy yung pakikinig ninyo sa Opo, Iglesia ni Cristo. nagtuloy-tuloy po. Tapos nagkaroon din yung panahon na nangyayari na po sa buhay ko yung hindi ko po ma-explain na po eh. Na nagagabayan na po siguro talaga ako na kung paano po yung pagtakbo ng buhay ko. Na nalilihis na po ako doon sa mga dati kong magulong Ginagawa. buhay. Opo. Bawat sinasabi po nung ministrong nag-Bible study po sa amin noon,
sinusuri ko po ng mabuti. Naaral ninyo mabuti. Opo, kung talagang totoo ba yung sinasabi nila na nandito sa Biblia 'to. Sa aral po, kapatid na Marion, ano Opo. po yung aral na nakatawag ng pansin sa inyo? Na nasabi ninyo, totoo aral ng Iglesia ni Cristo. Tama itong decision ko, tama itong direksyon na pinupuntahan ko. Nung una po kasi ang pagkakakilala ko sa ating Panginoong Jesucristo, Diyos po. Nung nagsuri po ako sa pag-aaral sa Iglesia ni Cristo, dun ko po napatunayan na nasa Biblia po, tao po ang Panginoong Jesucristo. Hindi po totoo yung aral namin noon Sa sa pinanggalingang reliyon. pinanggalingang reliyon na Diyos si Kristo, maski ang Banal na Espiritu, Diyos din daw po. Hindi po totoo Isa lang po talaga ang tunay na Diyos po Sino po yung tunay na Diyos? Ang Ama po, ang tunay na Diyos po. Wala Ang pong Ama na ibang, nasa langit. wala pong ibang nakalagay dun sa Biblia na Diyos. Kasi nakasaad din naman po dun na hindi siya papayag na may iba pang Diyos liban sa Kanya. Opo. Gano'ng kahalaga yon, kapatid na Marion, na maunawaan po ng tao na ang nag-iisang tunay na Diyos, ang Ama na nasa langit? Mahalaga po yun, kapatid na Mar. Kasi yung paniniwala po na tama ay talagang mahalaga po. Kasi kung tatahakin po natin yung hindi tama yung paniniwala, nasa maling daan po tayo. Kaya yung aral po ng Panginoong Jesucristo na makilala nila ang tunay na Diyos, na iisang tunay na Diyos, yun po ang maliligtas po Opo, ang Ama, ang makilala ng tao na isang tunay na Diyos. Opo. Yun ay kapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Opo. Hindi rin naman po sinabi ng Panginoong Jesucristo na Diyos Ama at saka Diyos din ako. Wala pong ganun Siya mismo Opo, no? opo. Pinakilala niya, Ama, ikaw ay makilala nila, iisang Opo, Diyos na opo. tunay. Tama po. Opo. Pero wag pong ipagkamali ng mga nakikinig sa atin, kapatid na Marion. Kasi may mga nagsasabi na hinahamak daw po natin, minamaliit daw po natin ang Panginoong Jesucristo. Palibasa, sabi nila, tao lang daw Opo. ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po kasi tayo pwedeng lumagpas sa pagpapakilala ng Biblia. Opo. Ang pagpapakilala ng Biblia sa ating Panginoong Jesucristo, tao. Opo. Hindi naman po siya pinakilalang Diyos Opo. Nang sino man sa mga propeta ng ating Panginoong Diyos. Opo. Nang sino man sa mga apostol. Nang Opo. sino man sa mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Opo. Kundi ang pagpapakilala sa Kanya ng Biblia, siya ay tao. Tao. Maging ang ating Panginoong Jesucristo. Opo. Siya mismo Siya ang po nagsabi mismo. na Opo. siya ay tao. Opo. Pero hindi po nangangahulugan doon na maliit, hamak ang pagkilala natin sa Panginoong Jesucristo kasi yung mga katangian po. Opo. Naalala ninyo, kapatid na Mario, no? Opo, Yung opo. mga karangalan, Opo. ipinagkaloob sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat po yun Opo. kinikilala natin Opo. Totoo po. Ano po yan, kapatid na Mario? Ang ilan po dyan, kapatid na Mar, yung pagiging Panginoon niya po. Yung pagiging tagapagligtas niya po. Pagiging tagapamagitan. At saka sinasamba rin po natin siya. Dahil yun po yung utos sa Biblia po na sinusunod po natin mga kaanib sa Iglesia ni Cristo po. Utos po yun ng Panginoong Diyos na sambahin ng Panginoong Jesucristo Opo. sa ikaluluwalhati Opo. ng ating Amang nasa langit o ng ating Panginoong Diyos. Pero hindi nangangahulugan na palibasa sinasamba siya. Diyos na siya Opo. sa likas na Kalagayan. kalagayan. Malinaw po sa inyo yon nung Opo. ituro sa inyo. Opo, malinaw na malinaw po. Kasi yun nga po, tulad po nung sinabi ko, na nung nagba-Bible study, talagang binabasa ko rin po sa bahay. Inaaral po ninyo. Opo. Naliwanagan po kayo. Kapatid na Marion, nung panahon na kayo ay babautismuhan na, ano po ang nasabi ninyo sa ating Panginoong Diyos sa panalangin? Humingi po muna ako ng tawad po nung panahon na yun. Kasi halos yung buhay ko po nasa maling aral po. Tapos po, nagpasalamat din po ako na tinawag po ako. Sa dinami-dami po ng tao sa mundo na napili po ako. Isa po ako sa napili na maging hinirang niya. At sabi ko nga po sa ating Panginoong Diyos na sana po yung aking pamilya po, sama niya na pong matawag din po. Sa pamilya po, meron na po bang nakasama kayo o kasama na ninyo sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ngayon sa loob ng Iglesia ni Cristo? Meron po yung aking tatay po, malapit na pong mabautismuhan sa loob ng Iglesia ni Cristo po. Congratulations po, kapatid na Marion. At
gusto ko lang pong ipapansin sa mga nakikinig sa atin, yung nabanggit po ninyo sa naging panalangin ninyo sa ating Panginoong Diyos. Totoo po yun palibasa, aral po yun na itinuturo sa atin at nakasulat sa Biblia. Yung mapabilang po kayo sa pinili, Opo. sa tinawag ng ating Panginoong Diyos. Kasi nauunawaan po natin na itong pagka-iglesia ni Kristo, itong karapatan na maglingkod sa ating Panginoong Diyos, awa po ito ng Panginoong Diyos. Opo. Biyaya niya po ito sa mga taong hinihirang Opo. o pinipili niya. Kapatid na Marion, may mga pag-uusapan pa po tayo pero bibitinin lang natin sandali. Huwag po muna kayong aalis, magbabalik po ang pagtawag pagkalipas lang po ng ilang paalala. Narito ang ilang butil ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Sa Kawikaan 23:19 hanggang 21 ay ganito ang isinasaad, Anak, maging matalino ka at pag-isipan mong mabuti ang iyong buhay. Huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masiba sa pagkain, pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahong magdadamit ng basahan. Sumainyo ang ilang butil ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Nagbabalik po ang pagtawag, A Convert Story, at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Marion Escobar mula po sa lokal ng Sabarte, Distrito Eclesiastico ng Quezon City. Kapatid na Marion, Apo. samantalahin na po natin ng pagkakataon. Baka meron po kayong gustong batiin. Go ahead po. Binabati ko po yung aking butihing may bahay na si Dana Escobar po at ang aking po mga pamilya po, ang tatay ko po na malapit na pong mabautismuhan, ang nanay ko po, at sa pamilya po ng aking misis na ang Jess family po. At syempre ang aming pong destinado ng aming lokal, si kapatid na Salvador Solomon, at ang destinado ng aming purok po na si kapatid na Randel Galvez, at ang isa po sa ministro sa aming distrito na si kapatid na Mark Hill Angeles, at ang aming tagapangasiwa ng aming distrito ang kapatid na Virgilio del Rosario po. At binabati ko na rin po ang lahat ng mga may tungkulin sa lokal ng Sabarte, maging yung mga kasamahan ko po na mga diakono po. Maraming salamat po, kapatid na Marion. Pagbati po sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo na nakasubaybay. Patuloy pong nakikinig sa programang ito, ang Pagtawag, A Convert Story. Maraming salamat po sa wala pong sawa ninyong pagsuporta. Hindi man po namin mabanggit isa-isa ang inyong mga pangalan, binabasa po namin ang lahat ng comments ninyo sa comment section po ng ating programa. Thank you so much po, mga kapatid. Kapatid na Marion, no po. Mula po sa kinagis na ninyong relihiyon, may tungkulin pa po kayo doon, o church officer. Opo. Malayong-malayo na po ito sa kung anong buhay meron kayo ngayon. Opo. Paano po nabago ng mga aral na tinanggap ninyo sa loob ng Iglesia ni Cristo ang buhay ninyo? Nung mag-umpisa po ako makinig dun sa aral po, inumpisa ko na rin po sundin lahat ng utos po. Dati po, yung pagkain po ng dugo, dati po kumakain po talaga ako nun. Ngayon po talagang... Ang paborito ninyo? Isa sa mga paborito Isa po yun ninyo? sa family po namin. Dish, kumbaga. Opo. Family dish po talaga namin ang dinuguan po. Kaya lang nung ma-convert na po ako, talagang nung umanib na po ako sa Iglesia ni Cristo, talagang tinigilan ko na po yan. At nabanggit po sa isang episode din ng programang ito, kapatid na Marion, no? Yung pagkain kasi ng dugo, talagang pinagbabawal ng ating Panginoong Diyos. Opo, mababasa po talaga sa Biblia yan. Sino mang kakain yan, magiging kalaban, Opo. no? Kaaway ng Diyos. Kaya talagang, sana maintindihan po, minsan madalas po tayong tuksuhin, no? Ng mga hindi nating kapanampalataya, ukol dyan. Pero kung mauunawaan lang po nila ang dahilan bakit hindi talaga tayo kumakain ng anumang pagkain na hinaluan ng dugo o may dugo. Totoo po yan, kapatid na Mar. Kasi kung ang kaaway mo, kapwa-tao mo lang, mahirap na eh. Opo. Kung Diyos pa po ang magiging kaaway nyo, saan na po kayo lalagay? Saan tayo pupunta? Opo. Tama po. Wala tayong pupunta. Wala po talaga. At saka nung inumpisahan ko na pong masunod yung mga aral ng
ng ating Panginoong Diyos, yung mga nakasulat po sa Biblia, doon na po nagumpisa yung pagbabago, malaking pagbabago po ng aking buhay. Kasi hindi na po ako laging lumalabas ng gabi na gumagala. Hindi na Mga po. barkada. Opo, Yan. barkada. Hindi na po ako nababarkada. Hindi naman po masama yung may barkada eh. Opo. Pero kung dahil sa barkada, baka napapabayaan, nababawasan yung oras sa Apo. pamilya, lalo oras sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, doon maaaring magkaproblema. Opo, totoo po. Kaya nung magumpisa po yung mga pagsunod ko po, doon na po rin nagumpisa yung pagbibigay ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Lahat, maski pagtatanggi ng aking sarili, dahil nung nasabi ko nga po kanina na meron po akong trabahong maganda ang kita, Tama. tinalikuran ko po, pinalitan naman po ng Diyos po yun. Hindi kayo pinabayaan. Hindi po pababayaan. Bagamat may mga ganun po mga pagkakataon, sabi nga po ng ating namamahala na marunong kang tumanggap ng biyaya, marunong ka rin tumanggap ng pagsubok. Kung minsan po talaga may darating sa buhay natin ng mga pagsubok po, ang tanging sandata lang naman po natin dyan talagang pananalangin po. Pag may mga pagsubok, kapatid na Marion, paano po ninyo hinaharap yun? Unahan po muna namin ng panalangin to, na gabayan po kami, turo po sa amin ang mga tamang gagawin, at unang-una po talaga sa lahat, huwag kaming iiwan ng ating Panginoong Diyos. Dahil alam naman po natin, ni isa sa atin wala naging karapat dapat sa Kanya po. Kapatid na Marion, napansin ko sa inyo na po, masayang masaya kayo Apo. sa kung anong meron kayo ngayon, Apo. sa takbo ng buhay ninyo. Una na ninyo nabanggit, hindi nawawalan ng pagsubok. Hindi po nawawalan ng problema. Nandito pa tayo Apo, sa apo. daigdig Pero bakit nga ba? Bakit ang isang iglesia ni Cristo katulad ninyo masayang masaya sa pagharap sa bawat araw, kahit pa sabihin na may problema din naman tayo, kahit pa sabihin na may mga pagsubok din po tayong pinagdaraanan? Kasi sa pagiging iglesia ni Cristo po, yung pagsubok bahagi po talaga ng ating buhay yan Biyaya ng Diyos po yan. Kasi once na dumaan po tayo sa pagsubok, talagang meron pong biyayang darating na masihigit pa dun sa pagsubok na dinanas po natin. At lagi pong ipinapaalaala sa atin ng ating namamahala, Opo. ng kapatid na Eduardo Manalo, na Opo. sa panahon ng pagsubok natin mapapatunayan sa ating Panginoong Diyos. Tunay po ang ating pananampalataya. Totoo po. Na kapag ka may mga pagsubok, dinadalisay po tayo. At napatunayan na po yan ng maraming kapatid Opo. o kaanib sa Iglesia ni Cristo na hindi tayo sasamba lang pag maalwan ng Opo. buhay. No po? Totoo po. Hindi tayo maglilingkod lang o tutupad ng tungkulin pagka walang problema. Opo. Pagka maraming pagpapala. Kahit sa panahon na mahirap ang buhay, kahit may mga pagsubok. Ang totoo, maraming mga kapatid sa iglesia, kapatid na Mario, no? Kahit may Opo. sakit, Opo. Totoo tutupad po ng yan. tungkulin, Totoo po yan. sasamba. Opo. Totoo po yan. Yun nga po. Kami pong mag-asawa, ang misis ko po, diakonesa po. Ako po naman po, diakono. Sabi nga namin, hanggang huling pagpikit na ng aming mga mata, tutupad po kami ng aming tungkulin. Hindi ninyo iiwan Hindi ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At yan din ang naririnig natin sa itinuturo ng pamamahala na anuman ang sitwasyon, kapatid na Mario, Opo. Totoo po. magpapatuloy tayo sa paglilingkod Opo. sa ating Panginoong Diyos. Kapatid na Marion, sa abot siguro ng inyong makakaya, ano po ang gusto ninyong sabihin sa mga nakikinig sa atin ngayon? Opo. Bakit kayo iglesia ni Cristo ngayon at mga kababayan natin na dumadaan sa iba't ibang uri ng kahirapan, lalo ngayon napakahirap ng pagdadala ng buhay. Pero bakit hindi po tayo tumitigil na anyayahan sila na makinig sa loob ng iglesia ni Cristo? Sige po. Sa mga nakikinig po sa amin ngayon, inimbitahan ko po kayong makinig sa mga aral ng Iglesia ni Cristo po. Dahil ang aral po namin hindi naman po nakasulat lamang sa kung saang libro. Ito po ay Biblia na ginagamit din po ng iba-ibang relihiyon. Kung po pwede po, makinig din lang naman po tayo. Sa kalaunan, makasama rin po namin kayo sa aming pananampalataya po. Kagaya nga po ng sinabi ninyo na mihirap na po talaga ang buhay. Ma-explain po yan sa Biblia. Nasa Biblia po yan. Kaya hindi pa naman po huling lahat. Pwede po tayong makinig kung saan pong may lokal pong malapit sa inyo. Punta lang po kayo.
Puwede po kayong magsabi do'n na makikinig lang po kayo. Hindi naman po porket na nakinig kayo, kaanib na po kayo. May proseso po tayong sinusunod din po. At yung proseso na sinasabi po ninyo, sang-ayon din po. Nakasulat din po sa Biblia. Opo, totoo po. Aral din po na tinutupad Opo, natin sa totoo loob po yan. ng Iglesia ni Cristo. Sa mga mahal sa buhay, kapatid na Marian, baka meron kayong gustong sabihin sa kanila. Yung sa pamilya ko po na hindi pa po kaanib sa iglesia, sana po magsuri din po kayo sa aking tatay po na malapit na pong bautismuhan. Yung nanay ko po, sana po, Mami, makinig ka po. Tapos yung mga kapatid ko po, maging yung aking buong pamilya po. Hindi po kayo magsisisi kung kayo po ay makapakinig at sa kalaunan umanib po sa Iglesia ni Cristo po. Maraming salamat po, kapatid na Marion. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Marion Escobar mula po sa lokal ng Sabarte, Distrito Eklesyastiko ng Quezon City. At bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay ay pinasasalamatan lang po natin lahat ng nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito sa INC Radio at sa INC TV. Gayon din po, pinasasalamatan po natin ang SEBSI President and CEO, ang ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, at higit po sa lahat, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po sa walang sawa pong pagpapaalala, paggabay, pagtuturo po sa bawat isa sa amin na masunod ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. At higit sa lahat po sa walang sawang pagmamalasakit at pagmamahal sa bawat isang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Hanggang sa muli po, sa mga nakasubaybay, nakinig po sa programang ito, lagi po ninyong samahan, subaybayan ang programang ito, ang Pagtawag, A Convert Story. Maraming salamat po.